Ikatlong Kabanata. Sa katapus-tapusan, mga kapatid ko, mga galak kayo sa Panginoon. Ang hindi pagsulat ko nga sa inyo ng mga gayon ding bagay, sa akin ay tunay na hindi nakangangalay, ngunit sa inyo'y katiwasayan. Magsipag-ingat kayo sa mga aso, magsipag-ingat kayo sa masasamang manggagawa, magsipag-ingat kayo sa mga sa pagtutuli, sapagkat tayo ang pagtutuli na nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos, at nangagmamapuri kay Kristo Jesus at walang anumang pagkakatiwala sa laman. Bagamat ako'y makapagkakatiwala sa laman, na kung ang iba ay nag-aakala na may pagkakatiwala sa laman, ay lalo na ako, na tinuli ng 8 araw, mula sa lahi ng Israel, mula sa angkan ni Benjamin. Hebreo sa mga Hebreo, tungkol sa kautusan ay Fariseo, tungkol sa pagsisikap ay manguusig sa iglesia, tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan. Gayunman, ang mga bagay na sa akin ay pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Na alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. At ako'y masumpungan sa Kanya na walang katuwirang aking sarili sa makatuwid bagay sa kautusan, kundi ang katuwirang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwiran ngang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na maguli, at ang pakikisama ng Kanyang mga kahirapan na ako'y natutulad sa Kanyang pagkamatay. Kung aking tamuhin sa anumang paraan ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Hindi sa ako'y nagtamo na, o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yaong ikinaaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran, at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan sa ganting pala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Kaya nga, kung ilan tayong mga sakdal ay mag-iisip ng gayon, at kung sa anumay nangagkakaiba kayo ng iniisip, ay ipahahayag naman ito sa inyo ng Diyos. Lamang ay magsilakad tayo ayon sa gayon ding ayos na ating inabot na. Mga kapatid, kayo'y mga kaisang tumulad sa akin. At tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon, ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin. Sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinabi sa inyo, at ngayoy sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak, na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo, na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa, upang maging katulad ng katawan ng Kanyang kalwalhatian, ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa Kanya.